anak, no? Kamusta ang mga mag-aaral ng San Emmanuel National High School? Ito bang napakahaba ng ating bakasyon? Siguro alam naman ng lahat kung anong dahilan bakit napakahaba ang ating bakasyon. At maantala o malilate pa ang opening ng ating classes sa August 24 pa. Ito ay dulot ng COVID-19 or pandemya. Bago tayo nagsira ng klase ay alam na ng lahat na papasok na sa Pilipinas. So, dahil sa COVID-19 ay magkakaroon ng panibagong uri ng pag-aaral. Tinatawag natin ang panahon na ito ngayon ng new normal. New normal. Dahil nga sa bagong uri ng ating pag-aaral, ito ay yung online learning, distance learning, modular learning, ang daming mangyayari. So, ang paaralan ng San Emmanuel, ang ating paaralan ay naghahanda para dyan. Isa na dito yung unang ginawa ng SPG group natin, yung webinar sa journalism. At sumunod nga itong summer distance learning natin na ang mga guro ay nagsasanay kung paano magturo ng online at kayo na din na mga mag-aaral ay masasanay. Para din kayo nagsasanay dyan sa inyong mga bahay kung paano mag-aral sa online. So, maraming pagbabago. Malalaman ninyo yan sa mga susunod na mga araw. Kasi nagkakaroon pa ng mga planning ang mga guro, ang ating division, ang pamahalaan, marami, ang LGU. Pero, sigurado nito, ito na nga, naghahanda tayong lahat, hindi lamang mga guro ang naghahanda sa online teaching, pati kayo nasa sa inyong bahay ay naghahanda para sa online teaching. Ngayon, dito sa akin may isa pang epekto pala ang pandemya. No? Hindi lang pandemya na natatakot tayo lahat sa pandemya, ang daming epekto. May isa pang naapektuhan ngayon ay yung ating ekonomiya. No? Iniisip ng lahat, akala nila naka-apekto lang ang kinatatakutan lang ng tao ngayon, ng ating pamahalaan, ng ating nanay, tatay. No? Akala nila kinatatakutan lang, kayo mga bata, kayo mga bata. Ang nasa isip nyo, takot na takot ang mga inyong mga magulang sa pandemya. Pero may isa pang kinatatakutan ang mga magulang, ang ating ekonomiya. Ano ba pag sinabi natin ekonomiya? Ito yung kabuhayan. Ang kabuhayan natin. Si tatay mo, tricycle driver, huminto sa pagbabiyahe. Siguro hindi na yan makatulog. No? Hindi na yan makatulog. Paano na lang ang kakainin ng aking pamilya? Kailan kaya matatapos ito pandemya ito? Kaya dalawa yung epekto. Yung pandemya sa ating kalusugan, yung kabuhayan sa ating ekonomiya. No? Lahat ng mga magulang ninyo ngayon ay nag-iisip niyan kung paano na ang kanyang pamilya. Kaya naman, napili ko itong topic na ito ngayon, ang ekonomiya, para ipaliwanag sa inyo kung paano ba gumagalaw ang ekonomiya. Nag-aaral ka ba dahil gusto mong mag-aral? Siguro nasa isip mo, nag-aaral ka para gusto mong maging successful, para maging lawyer ka, doktor ka, maging teacher ka. Pero ang katotohanan niyan ay naghahanda ka sa ekonomiya. Naghahanda ka sa iyong kabuhayan. Balang araw, nawala na ang iyong mga magulang. No? Pumapasok ka sa mga klase, akala, okay lang sa'yo. Bagsak ang grade or pasado ang grade, okay lang sa'yo. No? Basta makapasa. Ngunit ang hindi mo alam, makaka-apekto sa'yo. Pag hindi ka nag-aral ng mabuti, magbababa ang grade mo, makaka-apekto ito pagdating ng panahon sa iyong kabuhayan. Makaka-apekto ito. Ang totoo niyan, kung hindi nyo alam, lahat ng tao, kahit hindi nakapag-aral, ay gumagawa ng ekonomiya. Nagpaplano ng kanyang buhay. Mamaya, titignan natin kung paano nyo nasabi ni Sir na kasali kayo lahat. Kasali kayo lahat sa ekonomiya. May papaliwanag ko mamaya sa inyo yan. At I hope na after ng aking lecture is mapag-nilay-nilay o mapag-isip-isip ninyo na kailangan palang mag-aral ako mabuti.
Kailangan palang maghanda ako sa aking kinabukasan. Kaya humanda lahat, no? Pag-uusapan natin ang ekonomiya, no? Yung isang chapter lang, hindi naman isang chapter, isang lesson lang na ekonomiya, yung kahulugan ng ekonomiya, yung daloy ng ekonomiya, kung paano tayo naapektuhan. So punta tayo sa ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Ito ang ating pag-aaralan ngayon, ang ekonomiya at ang kinabukasan mo. So, iangkla natin ang ekonomiya sa iyong kinabukasan. Ano ba ibig sabihin ng ekonomiya? No? Ito, nakuha. Itong subject pala na ito ay nung nasa grade 9 ata kayo. Kaya baka nakalimutan nyo na rin. O baka tulog kayo ng araw na yon. Hindi kayo nakinig kay teacher kasi araling panlipunan lang naman yan. Ekonomiya man lang yan. No? Pero ang hindi nyo alam, napaka-importante na maintindihan nyo na ito at motivate kayo na makapag-aral ng maayos. Ayan, natin na. Makikita natin, itong aking panimula, karamihan sa atin ang pag-aaral ay isa lamang bahagi ng ating buhay o paglalakbay. Matututunan ang mga tinuturo o kaya makakakuha ng gradong pasado kahit mababa o kina. Hindi natin alam na ang pag-aaral ay paghahanda sa ating kinabukasan. Kaya naman kayo ay aking hinihimok na muli nating balikan ng isang lesson sa araling panlipunan na kung inyong lubos na maunawaan, malalaman ninyo ang kahalagahan ng paghahanda para sa inyong kinabukasan. Mapapahalagahan ninyo ang hirap at pagsusumikap ng inyong mga magulang upang kayo makapag-aral. Ito ay ang ating ekonomiya. So, may mga katanungan tayo dito or may mga slides tayo dito. Nakikita natin dyan. Araw-araw ang tao ay laging naharap sa sitwasyong kailangan ninyang pumili. No? Pinipili ng tao ang bagay na nagdudulot ng labis na kapakinabang. Yung mapapakinabangan niya. Kayo, lalong-lalo na itong mga senior high school or itong mga grade 9, 10, 11, 12, sigurado na ba kayo sa inyong pinili na kurso? Sigurado na ba kayo sa career na iniisip ninyo? Kasi, sabi nga dito, sabi ko, araw-araw tayo ay naghahanap ng sitwasyon, no? Na kailangan nating pumili. Kailangan ito ay maging kapakipakinabang sa ating sarili. Huwag kang gumawa ng desisyon na pagdating at the end of the day, wala ka palang pakinabang, hindi mo pala magagamit. No? Ang mabuting pasya ay magdudulot sa iyo ng kasiyahan, yung satisfaction. Ang di mabuting pasya ay magdudulot sa iyo ng dusa, sufferings. No? Ninanais ng tao na maging masaya at iniiwasan ang pagdurusa. Bakit kaya ganito yung mga sinasabi ni Sir? No? Bakit pumipili tayo ng mga desisyon? Bakit kailangan pag-pusayan natin, pagbutihin natin ang mga desisyon? Bakit kailangan maging kapakipakinabang sa atin ang bawat desisyon natin? So, dahil ito ay nakaangkla, itong ginagawa natin na araw-araw na ganito, na pumipili ko anong dapat nararapat, anong pakinabang natin, ay ito ay nakaangkla sa kahulugan ng economics. Tingnan natin. Ayan yung mga kahulugan ng economics. No? Nasa aklat natin yan. Ang economics, itong una, ay sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pagkukunan ng yaman. Ang panlipunan ay tumutukoy sa pagkilos, pagsisikap ng mga tao ng paggamit ng mga limitadong hindi ko mabasa. Sorry. Kung titignan ninyo, no, sa kahulugan ng economics, no, huwag niyong alisin sa isipan niyo yung kaninang katanungan na ito, yung dapat kailangan kang pumili ng tama, kailangan maging kapakipakinabang sa iyo ang mga pipiliin ng desisyon sa buhay. Tignan niyo, dyan,
kahulugan ng economics, no? Paano tutugunan walang katapusang pangangailangan? Diba? Tayo, ganun tayo. Walang katapos, binilan ka na ng nanay mo ng sapatos, gusto mo sa susunod magandang relo, gusto mo sa susunod magandang cellphone, walang katapusang pangangailangan. Pero, at kagustuhan mo. Pero hindi mo naisip ang limitadong pinagkukunan ng yaman. Limitado ang sweldo ni papang mo. Limitado ang sweldo ng nanay mo. No, kahit pa mayaman o mahirap kayo, kahit pa napakamayaman yan, aabot pa rin sa dulo. May limitasyon lahat. No? Sa English, baka yung iba mas masanay, mas madali tingnan yung ibig sabihin niya. No? The activities of man in obtaining wealth to satisfy his wants or needs. No? The activities of man. Pero ang problema nga, itong wealth na ito ay unlimited. Kabaliktaran sa ating pangangailangan na wants or needs, unlimited. Ang dami nating gusto sa buhay. Pero ang pera, ang kayamanan ay limitado. No? Limitado. Yan, no? Yan yung kahulugan ng economics. So pag-isipan nyo ngayon, nag-aaral ka, paano ko kaya mabibili ang mga gusto ko, mga kailangan ko balang araw? Masasarap, magaganda. Paano kaya? No? Paano kaya ang gagawin ko ngayon? So ito yung economics, yung kahulugan nito. Hindi ito siya, nakikita natin, ang gobyerno, nabanggit ko yung pandemya kanina. Ang gobyerno ay takot na ngayon. Pagkasa itong first wave ng pandemya, meron pang pamigay na pagkain. Yung amelioration ba yun? Na pinamimigay sa mga magulang ninyo? Sa second wave, meron pa kaya? May ibibigay ang gobyerno? Nakikinig ba kayo sa balita? Sabi ni President Duterte, ipagbili niya na lahat ng ari-arian ng Pilipinas kasi kulang na ang pondo. Economics yun. Pinag-uusapan doon. Hindi lang ang kalusugan, kaligtasan ng tao ang iniisip ng Presidente ngayon, pati ang pangkabuhayan, ang ekonomiya ng Pilipinas. Yun yung pinag-iisipan na yan. Ikaw naman, pagdating ng panahon na ikaw na may pamilya, nakahanda ka ba? Paano kung hindi ka nakagraduate? Hindi ka nag-aral na mabuti? Wala kang trabaho at dumating ulit sa panahon mo ang pandemyang ganito. May papakain ka ba sa pamilya mo? Ganon ang ibig ko sabihin. Kaya yung titulo ng aking lesson ngayon ay ang ekonomi at kinabukasan mo. Kailangan talaga paghandaan mo ito. No? So, punta tayo sa sunod na slide. Ayan. Nakikita natin. No? So, doon na. Economics, sinabi natin kanina, limited resources at unlimited wants. No? Mga walang katapusang pangangailangan pero ang resources ay limitado. So makikita dahil sa kakapusan ng pagkukunan ng yaman, ito yung dapat na mga katanungan na gagawin natin, no? para hindi masayang yung limited resources. Ano ang gagawin? Paano gagawin? Para kanino? Gaano karami? Sa English, ano ba? What to produce? Ano? Ito i-angkla natin sa sarili mo. Kaya nga tinatanong ko kanina, sigurado ka na ba sa kurso mo? No? Sigurado ka na ba sa iyong pangarap? Baka mamaya, pagsasampung taon ka sa college kasi palipat-lipat ka ng kurso. Hindi mo pa alam kung anong gagawin mo. No? Hindi mo pa alam kung anong gagawin mo. Paano gagawin? Paano ka magiging success? I-angkla natin, ha? Paano ka magiging successful na mag-aaral? Paano mo ma-reach yung iyong pangarap? Nag-aaral ka ba mabuti? Nakikinig ka ba sa mga guro? Ginagawa mo ba mga assignment? Hinahanda mo ba sarili mo? Of course, pag sinabi natin para kanino, para sa iyo yan, kinabukasan mo. No? Bakit ka nag-aaral? Bakit ka pinag-aaral ng magulang mo? Para sa iyo yan. No? Para sa iyo yan. Gaano karami? Hindi ko na masasabi. Pag naging successful ka balang araw, mas marami kang satisfaction, mas maraming kang mabibili,
mas marami kang masasatisfy na mga pangangailangan mo. So, ganun yan. Dahil sa kakapusan, itanim natin palagi sa ating isipan ang mga katanungan ito, anong gagawin, paano gagawin, para kanino at gaano karami. So, ito, sa kaisipan sa pag-aaral ng economics, ang kagustuhan at pangangailangan ng tao ay walang katapusan. Inuulit ko, di ba? Hindi ka pa kasali sa ekonomiya ngayon, pinapakain ka pa lang ng mga magulang mo, pero ang dami mo ng gusto, sapatos, cellphone, bag, damit na magagara. Hindi ka pa kasali yan, ha? Ang gumagawa pa lang ng ekonomiya ngayon ay ang magulang mo. Tayo ikaw ay salimpusa pa lamang. Ang mga bagay na tumutugon sa kanyang kagustuhan at pangangailangan ay may hangganan. Yan, limited resources. Kailangan gumawa ng matalinong pagpapasya upang matugunan ng tao ang kanyang pangangailangan at kagustuhan gamit ang kanyang limitadong pinagkukunang yaman. Ang di matalinong pagpapasya ng tao ay nagdudulot ng suliranin at kakapusan. Nakikita natin, nakakaawa yung mga pulubi, di ba? Nakakaawa yung mga pulubi, pero sila na yung mga taong sabi natin na nasa labas na ng ekonomiya. No? Hindi na sila makapaghanap buhay. Nanghihingi na lang ng pera. Nakakaawa sila. Gusto mo ba mangyari sa iyo yun? Balang araw. Bakit sinasabi yun? Ito, tignan natin ngayon. No? Ito muna. Itong pag-ikot ng daloy ng ekonomiya. Pero bago natin puntahan yung pag-ikot ng daloy ng ekonomiya, tignan natin muna yung mga aktor. No? Tagalog na Tagalog, no? Mga aktor sa pag-ikot ng daloy ng ekonomiya. Ito yung sambahayan. May-ari ng salik ng produksyon, gumagamit ng kalakal at serbisyo. Sa English household, lahat tayo ay miyembro ng household. No? Lahat tayo. Bawat pamilya. Ito ang tawag sa atin ay sambahayan. No? Sambahayan. Lahat tayo, kasapi. Ang susunod na aktor is yung bahay kalakal, tagagawa ng kalakal at serbisyo, nagbabayad sa sambahayan. Ito yung bahay kalakal, ito yung mga business na nakikita natin sa ating palibot. Tagagawa ng produkto at tagagawa ng serbisyo. Pati yung public na mga opisina, ha? Ang tawag natin sa kanila ay bahay kalakal. Ditmart, example. Ditmart. Kinsan, Jollibee, Barangay Hall, yung simbahan. Sila yung mga bahay kalakal. No? Ekonomiya ito pinag-uusapan natin. Ha? Kaya lahat ng bagay, pamahalaan o simbahan, negosyo pa rin ang tawag natin dyan. Bahay kalakal pa rin sila. No? So dalawa, yung nagsasalubong sa ating ekonomiya. Masusunod yung pamahalaan ng olekta ng buwis at nagkakaloob ng serbisyo at produktong pampubliko. Pag sinabi natin kalakal at services, goods and services. Pag sinabi mong kalakal kasi, yung mga nabibili mo at nahahawakan mo, bumili ka ng sardinas, bumili ka ng sapatos, bumili ka ng damit, nahahawakan mo. Pag sinabi natin serbisyo, pumasok ka sa parlor, paglabas mo, wala kang hawak, pero gumanda ka, naging gwapo ka. O serbisyo yun. Pumasok ka ng, nagpakasal ka. Diba? Paglabas nyo, wala kang hawak, yung asawa mo hawak mo, para sa matatandang yun. Yun, goods and services ang idinibigay ng bahay kalakal na para sa atin. Itong institusyong pinansyal naman ay tumatanggap ng ipon at nagpapautan ng pondo. Alam na natin mga bangko, no? Mga pawn shop, ang dami mga pautangan dyan. No? Ito sila, yung mga aktor. Makikita din natin sa daloy ng ikot na ekonomiya, ito mga nabanggit ko kanina, itong salik ng production. Sa English, the factors of production. Yung lupa, land, paggawa, labor, kapital, puhunan, kapital sa English, entrepreneurship, yung mga business firm. Yan siya. Tandaan nyo, mabuti ito mga salik ng production. Uri ng kita, no? Yung sweldo, salary or wage, upa or rent,
tubo or interest, kita o profit, dividendo, marami pa. Kung titignan mo, kapag ikaw ay naging laborer, ikaw ay tatanggap ng sweldo, salary, or wages sa English. Nakuha nyo? Magkarugtong yan. Pag ikaw ay nagpahiram ng lupa, kikita ka ng, ano yan? Renta, upa. Dito sa economics, pag sinabi nating lupa, land, pati kasama na yung mga building, ha? Mga building. Nagpahiram ka ng jeep, nagpahiram ka ng taxi, kasama lahat yon sa lupa. Nagpaparenta ka. Pag ikaw naman ay nagpapahiram ng pera, nagpapautang ka, siyempre, ang kita mo, ang tawag doon ay tubo or interest. At pag ikaw naman ay naging isang businessman, kikita ka ng, hindi ko na isulat, profit. Ayun, kita, profit sa English. Profit. Isa pang kita, yung dividend. Kung nag-ipon ka, nag-improve ka ng pera sa isang korporasyon. Itong kita na ito ay magiging sayo lahat. Pwedeng isa, dalawa, tatlo, or sayo lahat yan. Mas maraming kang hawak na kita, mas malaki ang sansa mo na maging mayaman. Hindi ko kayo tunuturuan maging materyoso, pero dapat na napaghandaan kasi natin ang kinabukasan natin. So, paano ba yan? Ano ba yung sinasabi ni Sir? Paano kung magiging akin lahat itong income na ito? May lupa ka? May loader? Makikita natin lahat na mayayan. Ito yung mga aktor. No? So, tingnan natin. No? Tingnan natin. Kung isang example ko na, may mga teacher kayo dyan, siguro napapansin nyo. Teacher na siya, may tindahan pa siya doon. So, ibig sabihin, businessman siya. Tapos may van pa siya, ginaparentahan niya. O di, tatlo na yung kita ng teacher. Di ba? Tatlo na yung kita ng teacher. Di mas marami siyang makain. Mas masarap ang makakain niya. Ulitin ko, hindi ko kayo tinuturo maging materyoso, ngunit paghandaan natin ang kinabukasan natin. Paghandaan natin ang kinabukasan natin. Ayan, tinitignan ko na. Kanina yung pag-ikot na dali ng ekonomiya. Ito yung dalawang pangunahing aktor, yung sambahayan, household, at yung bahay kalakal, mga business firm. Ayan, sila. No? Ang kabahayan, pamilya, sino ba ang kasapi ng household or sambahayan? Yung kabahayan, yung pamilya, kabilang ka dito. Lahat ng tao ay kabilang dito. Kahit itong mga may-ari ng bahay kalakal ay miyembro ng household or sambahayan. Ito ng bahay kalakal, iba-ibang organisasyon at negosyo. Halimbawa, Pitmark, Jollibee, City Hall, BIR, nandoon. Di ba? Nandoon. So, anong relasyon ng mga yan? So titignan natin sa susunod na slide. No? Naintindihan ba natin? Ang household, lahat ay kasapi dito. Kahit si President Duterte. No? Yung sweldo niya, siyempre, bibigay niya sa kanyang asawa para may pang-tuition pa ang kanyang mga anak. Lahat. No, lahat. Walang exempted dito sa household. Kahit yung may-ari ng bahay kalakal ay miyembro dito. No? Sabi ko kanina, pag pulubi ka, nandun ka sa labas ng pag-ikot na ekonomiya. No? Pero hindi ko minamata mga pulubi, ha? Nakakaawa nga sila. Dahil hindi siguro sila nabigyan ng pagkakataon na maghanda ng kanilang kinabukasan. Sa susunod na slide, ayan. Ito yung payak na modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. So makikita na natin ngayon yan. Ha? Ito na yung sambahayan. Ito na yung bahay kalakal. Ito yung sambahayan. Nandito, ha? Yung sambahayan. Makikita natin. Itong bahay kalakal ay siya ang nagbebenta ng iba-ibang, nagbebenta ng kalakal at paglilingkod. Siya nagbebenta. Sabi ko kanina, halimbawa, Pitmark, pumasok ka doon, ano bang nabibili sa Pitmark? Siyempre, mga damit, mga sapatos, mga pagkain sa Pitmark. Ang bumibili, ang mga miyembro ng sambahayan. Ito ay, sila ay gumagastos tayo. Bawat bili natin, bawat lakad natin, bumibili tayo, nagagasta tayo. No? So, pagbili ng kalakal at paglingkod. Yung paglingkod, ito na yung sinasabi ko, kalakal, goods, paglilingkod, services. No? Papunta ka pa lang ng Pitmark,
sumakay ka na ng tricycle, paglilingkod yun, services yun. Di ba? Sumakay ka na, pumunta ka ng Pitmart, pumunta ka ng Jollibee, pumunta ka ng Palengke, sumakay ka ng tricycle, isang example yun ng paglilingkod. Ha? Di ba? Ang sabi ko kanina, pagkalakal, paglabas mo ng bahay ng Pitmart, hawak mo yung iyong binili. Paglilingkod o services, nagbayad ka sa tricycle, bumaba ka, wala kang dala-dala. Kundi nagserbisyo sa sayo na hinatid ka niya mula bahay nyo hanggang papunta ng Pitmart. No? So, ang bahay kalakal, sabi ko kanina, ay lahat ng uri, no? Pati simbahan, pati munisipyo. Sila ay tawag natin sa kanila yung mga bahay kalakal. So, sila yung nagbibigay ng kalakal at paglilingkod, or they provide goods and services. No? Ang kapalit, siyempre, babayaran ng sambahayan yung kanilang binili. No? So, kikita ang bahay kalakal. No? Ulitin natin, itong bahay kalakal ay nagbibenta ng kalakal at paglilingkod sa mga miyembro ng sambahayan. Ito ay babayaran nila at doon ay kikita ang bahay kalakal. So, ang mga miyembro ng sambahayan ay bibilhin itong mga kalakal. No? Bibilhin. So, ang tanong, saan nanggagaling ito mga kalakal na mga businessman? Saan nanggagaling yung mga damit nila? No? Saan nanggagaling mga damit? Ang tanong, saan nanggagaling yung mga pera ng sambahayan para bumili ng mga damit? Para bumili ng pagkain sa Jollibee? Saan nanggagaling yung pera nila? Ulitin natin, ha? Saan nanggagaling itong mga kalakal at paglilingkod ng mga bahay kalakal? Halimbawa, sumilip tayo, palagi ko nababanggit ang Pitmart. Saan nanggagaling yung mga sapatos doon sa loob? Mga damit, mga pagkain. Saan nanggagaling? Dito naman sa sambahayan, saan nanggagaling yung pera nila na pambili ng kalakal at paglilingkod? Saan nanggagaling yung pera nila? Dalawang katanungan yan. Tingnan natin dito sa baba. Ayan. Pumasok na ang pamilihan ng salik na production. Pumasok na ito. Yung factors of production. Itong bahay kalakal, titignan natin. Ang sambahayan ang may-ari ng lupa. Ang sambahayan, sa sambahayan nanggagaling ang mga laborer. Sa sambahayan nanggagaling ang mga kapital. Kita natin, puntahan natin yung Pitmart. May ate ka ba doon na nagtatrabaho sa Pitmart? Saan nagtatrabaho si auntie mo, si ate mo, si kuya mo? Sa munisipyo ba? Sa BIR ba? Saan nagtatrabaho? Yan. May ibang mga businessman na wala silang building, wala silang lupa, pero nagre-renta sila, humihiram sila ng lupa at building. Ayan, di ba? Nakita nyo? May mga ibang bahay kalakal na wala silang pondo, kulang ang kanilang pondo, sila ay uutang. Uutang sa isang miyembro ng sambahayan. No? So, ibig sabihin, sabi ko nga kanina, pag nagpahiram ka ng lupa, ang tawag sa iyong kita ay upa. No? Si ate mo na empleyado, na sales lady sa Pitmart, ang tawag sa kanyang kita ay sweldo. Ang sweldo. Si tatay mo, nag-impok sa bangko or nagpautang sa isang businessman, ang babayaran siya, ang tawag doon ay interest, tubo or interest. No? Maaring yung isang sambahayan ay mag-put up din ng kanyang business. Ang tawag sa kita niya ay, sa English ay profit. So, ayun. So, ganun ang pag-ikot. No?
Dito kanina, ulitin natin, sa taas, ang bahay kalakal will provide the goods and services to the household. In exchange, babayaran itong mga binili nilang goods and services, kikita ang mga businessman. Ang susunod na katanungan na sinabi ko is, saan nanggagaling itong mga kalakal na ito, mga serbisyo na ito? Saan nanggagaling itong mga kita na ito? Ito ay galing lahat sa sambahayan. No? Ang sambahayan, ulitin ko, ay siyang may hawak ng mga salik ng produksyon. Ano na ba yung mga salik ng produksyon kanina? Ayan, no? Lupa, paggawa, kapital, at entrepreneur. Ito yung mga factors of production. Ang may hawak niyan ay ang mga sambahayan. Kung ipapahiram nila ito sa mga bahay kalakal, sila ay tatanggap ng sweldo, upa, tubo, kita, dividend, interest, maraming kita. No? Ayan. Yan ang pagdaloy ng ekonomiya. Ngayon, sinasabi ko nga kanina, pag hindi ka kasali dito, nasa labas ka, ang tawag sa iyo ay pulubi. Mamamalimos ka. Ano bang tawag doon sa kita ng pulubi? Wala, no? Walang tawag doon. So, ayan. Sabi natin, si mayor, may sweldo rin yan. Si presidente, may sweldo rin yan. No? Example ko na lang, si Noli Di Castro, isang broadcaster, nag-aral ng mabuti, naging successful. Biro mo yun. 200,000 ang sweldo kada buwan. Gano'ng kalaki yun? Baka hindi lang kada buwan yun, kada araw, kada mag-broadcast sila. O gano'n kalaki. Kaya nga, palaging hamon ko sa inyo, paghandaan mo itong ekonomiya. Paghandaan mo. Huwag kang naghahanda para sumikat ka na doktor, para sumikat ka na lawyer. Hindi. Ang katotohanan yan, kaya tayo pinaghahanda ng ating mga magulang ay dahil sa ating kinabukasan. Ay, bago ko makalimutan pala, hindi ko nabanggit kanina sa kahulugan ng ekonomiya. Alam niyo ba ang unang kahulugan ng ekonomiya? Household management. Yung nanay mo kahit hindi nakapag-aral yan, nagsasagawa ng ekonomiya yan. Pag-abot ng tatay mo ng kanyang kita sa pag-harvest ng palay, pag-iisipan na kagad ng nanay mo, ito para sa damit ng anak ko, ito para sa pagkain namin, ito para sa pag-aayos ng bahay, ito, mag-iipon ako. So yung nanay mo, araw-araw ang gumagawa ng ekonomiya. Household management, ang unang kahulugan ng economics. No? So, naisip mo na pa si nanay mo na nagkikwenta araw-araw. Tapos ikaw, hindi ka nag-aaral. Huh? Ayan, no? Binalikan ko lang yan. So, yan. Naintindihan ba ako sa pagdaloy, payak na modelo ng paikot na daloy na ekonomiya? Sana naintindihan nyo. Sana kabilang ka dito, no? Sa loob ng daloy ng ekonomiyang ito. Inuulit ko, kung nasa labas ka, ano ka? Wala kang tatanggapin na sweldo, wala kang tatanggapin na upa, wala kang tatanggapin na interest, wala kang tatanggapin na profit. Ano ka? Yun na nga. Hindi ko minamana, inuulit ko, hindi ko minamata ang mga pulubi, pero magiging pulubi ka pag hindi mo pinaghandaan ang iyong kinabukasan. Ito naman, medyo lumaki siya, pero hindi ko na, ganun pa rin ang tag-ikot, kaya lang sumali na yung pamahalaan. No? Kasi yung pamahalaan naman dito is, siya yung magpapataw ng buwis, no? Sa mga bahay kalakal, sa lahat ng membro ng sambayanan. Ito na yung ginagamit natin ng gobyerno ngayon sa pandemya na nangyayari. Ito na yung galing sa buwis natin. Yung pinamimigay ng mga pagkain, pambili ng pagkain. Yung pinamimigay ng amelioration fund. Yung pinamimigay na sa mga beneficiaries ng 4Ps, dito galing sa buwis yan. No? Dito galing sa buwis. Ito na yun. No? Paano ngayon? Yun nga, yung sabi ko kanina, paano ngayon kung bumagsak, tuluyan ng bumagsak ang ekonomiya natin?
dahil sa pandemya. Patay na ang buong ekonomiya. Ngayon, naghanda ka ba sa kinabukasan mo? Swerte mo, dahil ang magulang mo ay nakapaghanda, mayroon pa siyang naipon na pera. Pero nakikita natin ngayon, ang dami ng tao ang nakapila. No? Nakapila pagdating ng pagbibigay ng mga amelioration fund kasi isa na itong manifestasyon na nauubos na ang kanilang ipon. Pagdasal natin palagi na hindi matuloy-tuloy ang pandemya dahil darating ang araw, mauubos ang resources ng ating gobyerno at wala nang ipamimigay sa atin. Mauubos na lahat ng inipon ng iyong mga magulang at wala na siyang may pambibili ng ating mga pagkain, ng inyong mga pagkain. Kaya pagdasal natin na matapos na agad itong pandemya na ito. Dahil nga, sabi ko nga kanina, ang sabi ng ayon doon sa kahulugan ng economics, limited ang resources. Limited ang wealth. Naintindihan niyo ba ako doon? Halimbawa, sa isang trabaho na lang, sa aming mga guro, sa isang item, 50 ang nag-aagawan. Teacher 1 pa lang yun. Isa yung manifestation na limited ang resources. Yung direct na limited resources, nung una, ang daming ginto na mahuhukay sa kabundukan. Pero ngayon, wala na. Yung direct na limited resources, ang daming mga kahoy sa kagubatan ngayon. Pero ngayon, wala nang kahoy. Kalbo na ang kabundukan natin. Dahil nga, limitadong resources. Pero isang hindi natin nakikita is sa trabaho, limitado rin ang trabaho. No? Yung sweldo, limitado rin. Yung guro ninyo, ang 40,000 lang tinatanggap ko halimbawa. Hanggang doon na. Pero ang pangangailangan ko, kung hindi ako magpaplano ng mabuti, lalagpas ng 40,000. No? Sana ganun kayong mga mag-aaral. Yun ang pag-isipan ninyo, ang inyong kinabukasan. Nakahanda ka ba? Nakikita mo na ngayon. No? Nakikita mo na ngayon. So ito, pamahalaan, hindi ko na masyado paikutin dito. Ito naman is pamilihang pinansyal. Ayan, yung mga bangko. Another kita ito siya. Kasi si teacher, ang pagsweldo niya, nagkaipon ng konti, binangko niya. So magkakaroon na naman siya ng interest. No? Financial yan. Then, papasok itong panlabas na sektor. Yung pagluluwas, export, import. Ang dami natin globalization na kasi ngayon. No? Isang uri na naman ang kita ito. Isang uri ng pag-akik. Ang dami natin mga kapatid. Sino ba sa inyo may kapatid na nasa abroad? Sino ba sa inyo may magulang, nanay, or tatay na nasa abroad? Yan. Ito naman yung kanila. Yung panlabas na sektor. Ganun pa rin. Kumikita sila. Yung ibang kalakal, nag-export ng goods and services sa ibang bansa. Yung nanay nyo, tatay nyo, isa sa mga multinational company, nagtatrabaho. So, ganun pa rin. Tatanggap sila ng sweldo. Magpapadala sa inyo, nasabihan si tatay or nanay nyo na naiwan sa bahay, mag-put up ka ng sari-sari store natin dyan. Mag-put up ka bumili ka ng lupa dyan. Bumili ka ng baka. Mag-impok ka dyan. Ganun pa rin. So, hindi tayo lumalabas yung sweldo, upa, tubo, or interest. Nandyan pa rin dyan. So, ayun. Muli, sinasabi ko sa inyo, yung uri ng income ay pwedeng maging sa iyo lahat. No? Para mas malaki ang tsansa na matugunan mo ang lahat ng pangangailangan mo, pagsikapan mo na makuha mo lahat. Yung mga uri ng kita or kinds of income. Ulitin ko, pag ikaw ay isang empleyado, parehas namin mga guro, ikaw ay tatanggap ng sweldo. No? Isa kang laborer, tatanggap ka ng wages or sweldo. Pag ikaw ay nagpapahiram ng pera, nag-impok sa bangko,
tatanggap ka ng interest, dagdag kita na naman yun. Bumili ka ng lupa, bumili ka ng jeep, bumili ka ng kotse, ng van, ipinahiram mo, kikita ka, ang tawag natin doon ay renta, o tatlo na yung income mo. No? Dahil tatlo na yung income mo, malaki-laki na yung kinikita mo, nag-put up ka ng bahay, kalakal, no? Nagnegosyo ka. So, 4 na yung kita mo. Sa palagay mo, ang ganda ng kinabukasan mo kung gano'n ang gagawin mo. No? So, again, hindi ko kayo tinuturuan maging materialistic. Pero, kung pwede lang, huwag kayong mag-isip na tama na yung isang kita. No? Lalo pa kung meron kang pamilya. Di ba? May 10 anak ka, paano mo pakakainin yon? Kung ang kita mo ay umaasa lang sa sweldo. No? Pwedeng maging sa'yo lahat ang mga kita na ito. So, sana maintindihan niyo ako mga bata na paghandaan niyo ang kinabukasan niyo. Pag hindi ka nag-aral na mabuti, hindi ka makakapasok sa pag-ikot ng ekonomiya na ito. Hindi ka makakapasok. Again, dito ka sa labas, isa kang pulubi. Isa kang pulubi na nakakaawa. No? Sa huli, bilang pagtatapos, ang pag-aaral ng economics ay nakakatulong upang magkaroon ng tamang pagpapasya at pagpili ng tao. No? Sa katanungan ko lang, pwede bang i-PM nyo lang sa akin dito, yung mga friends ko sa Facebook? No? Bakit mahalaga para sa mga kabataan ang pag-aaral ng economics? So, aasahan ko yan, ha? Kahit 10 sentence lang sa messenger na ko, i-PM nyo ako. Kasi hindi kasi ako live ngayon. Pinakon lang. So, sana naintindihan nyo ako, no? Na ang kinabukasan nyo ay nakataya sa ating ekonomiya. So, yun lamang. Muli, inaasahan ko na makikita tayo sa pagbubukas ng ating paaralan. No? Paghandaan natin mabuti ito. May mga alituntunin kaming ipapalabas sa mga susunod na araw. Ihanda natin ang sarili natin. Sumunod tayo. Kasi nga, sabi ko kanina, 2 ang problema ngayon. Alin ang pipiliin natin? Mag-lockdown, babagsak na ekonomiya, or let's move on, pumasok tayo. Pero, kailangan na pakikipag-kooperasyon ng lahat. Mag-ingat tayo para hindi na kumalat ang pandemya. Yun lamang, magandang araw sa inyong lahat.